Marami sa aming mga lalaki ay may mga bagay na gustong maramdaman, gustong ma-feel mula sa taong mahal namin na hindi namin nababanggit madalas sa inyong mga kababaihan. Mga bagay na magpapasaya sa amin, magpapasaya sa damdamin namin, magbibigay ngiti sa amin mga kalalakihan na pinag-iisipan muna namin ng matindi bago namin sasabihin o aaminin sa babae. Kaya kung isa ka sa mga babaeng wondering ngayon kung ano-ano ba yung mga bagay na gusto namin mga kalalakihan na hindi namin nababanggit sa inyo mga kababaihan, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa inyo. Kaya naman kung interesado ka malaman kung ano yung mga gusto ng mga kalalakihan na hindi namin nababanggit sa inyo, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Kung napapansin mo kapatid na yung partner mo ay palagi nang nag-iisip malalim, palagi nang naaaburito o palagi nang naiinis sa mga bagay-bagay. Isa yan sa mga sintomas kapatid na may mga gusto siyang mangyari o may gusto siyang i-share sa'yo na hindi niya masabi sa'yo. Hindi niya mabanggit o niisip niya ng mabuti kung ipapaalam niya ba sa'yo yan o hindi. Kasi baka moody ka rin, baka hindi mo rin magustuhan. Kaya naman tatalakayin natin ngayon yung mga bagay na posible niyang magustuhan na hindi niya nababanggit sa inyo. Ng bagay kapatid ay yung pakiramdam namin na desirable kami sa mata niya. Yes, tama po yung narinig niyo. Siyempre kung kayo mga kababaihan gusto niyo ng pakiramdam na pinupuri kayo, na sinasabihan kayo ng maganda, na sinasabihan kayo ng mabango, na sinasabihan kayo ng sexy, kami kayo mga kalalakihan gusto namin maramdaman o paninig yun mula sa inyo. Siyempre, halos lahat naman ng tao dito sa mundo kung gusto yung pakiramdam na ma-desire ng someone, di ba? Lalo na ng special na katulad mo. Kung may paparamdam mo to sa lalaking mahal mo, alamang sa malamang kapatid, matutuwa yan kahit hindi niya maipakita sa iyo. Tutumalon sa tuwa yung puso niya ng kahit hindi niya mabanggit sa iyo. Kasi gusto rin ng mga kalalakihan na nararamdaman namin na na-appreciate yung mga kababaihan, yung ginagawa namin para sa inyo. Nagpapapogi kami, nagpapaganda ng katawan para sa inyo, diba? Ma-appreciate mo yan, matutuwa yung lalaki, sinasabihan mo yung mga bagay na yan. Okay, present tayo sa ikalawa, which is appreciation sa effort na ginagawa namin para sa inyo. Sabi ko nga kanina, kung na-appreciate mo yung effort na ginagawa ng kalalakihan para maging maganda sa mata mo, yung mga bagay din naman na ginagawa ang mga kalalakihan na talaga namang kapuna-puna dapat. Diba? Yung mga extra effort niya para mahatid sundo ka, extra effort niya para maiparamdam sa'yo na mahalaga ka para sa kanya, extra effort niya para magpakita sa'yo kung gaano ka ka-importanteng tao para sa yung pagbubukas niya ng pinto sa'yo, yung pag-offer niya ng help, needed mo, yung pagsuporta niya sa mga kagustuhan mo, pagsuporta niya sa mga luho mo, yung mga ganyang effort kapatid. Kung may paparamdam mo yung appreciation mo sa effort na ginagawa niya para sa iyo, then isa sa malaking bagay yan na magpapataba sa puso ng mga kalalakihan kahit hindi niya sabihin sa iyo. At ang ikatlo, validation. Yes, kung nakikita namin na yung effort na nang ginagawa namin para sa inyo talaga namang na-appreciate, talaga namang nagiging rason para mas magustuhan niyo pa kami, mas mahalin niyo pa kami, then we feel assured na worthy yung time and effort na ginagawa namin para sa inyo. We feel validated na hindi sayang yung mga bagay na sinasakripisyo namin para maramdaman nyo kung gaano kayo ka-importante sa akin. If you make the man feel validated, then sigurado ko kapatid, magiging masaya yan nakasama ka. Ika-4, suporta sa pangarap. Yes, tama po yung narinig nyo. Suportahan nyo yung pangarap ng partner nyo. Mapapangit lang yan, walang kadating-dating, tingin nyo, walang future. Suportahan nyo kapatid kasi yan yung mga bagay na ginawa niya para sa sarili niya na gusto niyang ma-achieve. Kahit pag-ano ka walang kwenta yan, kahit pag-ano ka walang dating yan sa simula, kapag pinukusan yan, may mararating yan. May magandang magiging resulta yan, magiging bunga yan. Kaya naman, kung nandiyan ka para sumuporta sa kanya, then isa sa mga reason para mag-stay siya ng longer sa relasyon. Kalima, emotional safety. Yung ikaw yung masasabihan niya ng mga bagay na mabigat para sa kanya. Mga problema niya, mga challenges na dumarating sa buhay niya, yung mga trials ng buhay na nai-encounter niya.
kapag ikaw yung nandun at nasasabihan niya na sharean niya nito, then kapatid, isa na yun sa mga bagay na sobrang nakakataba ng puso para sa lalaki. Sobrang na-appreciate ng mga kalalakihan niya. Dahil alam niyo naman yung mga kalalakihan, iniipon lang nila yung mga hisakit at pihati nila. Kaya kung nandun ka para tumulong sa kanya na lessen yung burden, kahit sa makikinig lang sa mga problema at pagsubok niyo, then, guarantee yung kapatid, matutuwa yung partner mo, naging partner ka niya sa mahabang panahon. Okay? Ika-anim na bagay na ikinatutuwa ng mga kalalakihan kahit hindi niya sabihin sa'yo ay yung pareho kayong nagkakagusto sa mga bagay na ginagawa niya. Halimbawa, yung partner mo mahilig maglaro ng online games. Actually, karamihan sa mga relasyon ito yung mga problema. Pero kung kasamahan mo siya, sasabayan mo siya sa mga bagay na ginagawa niya, then ma-appreciate niya yung ginagawa mo na yun para sa kanya. Halimbawa, yung partner mo mahilig mag-basketball. Bukod sa nandiyan ka para sumuporta sa kanya, pinapakita mo na gusto mo rin yung lalaro niya ng basketball. Isa yan sa mga bagay na ikinatutuwa ng mga kalalakihan kapatid. At isa rin yan sa mga bagay na magpapatagal ng relasyon. At ang ikapito, last but not least kapatid, ikapitong bagay syempre na gustong-gusto ng mga kalalakihan na hindi niya madalas nababanggit sa mga kababaihan ay yung atensyon niyo. Kung gusto nyo rin ng atensyon ng mga kalalakihan, syempre gusto rin namin mga kalalakihan ng atensyon mula sa inyo. Gusto rin namin na nasa amin lang yung focus nyo. Gusto rin namin na willing kayong sagutin yung tawag namin. Willing kayong samahan kami kapag kailangan natin. Diba? Kung may bibigay mo yan sa taong mahal mo, then garantisado kapatid na ikatutuwa ng puso ng lalaki ang dahilan para manatili siya at magtagal sa relasyon nyo. I hope nakatulong tong mga tips and ideas ko sa inyo. And if nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin din matulungan ng video para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa kanyang panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin ganito na i-upload pa natin sa inaharap. Kapatid, kung hindi ka pa nakapalo sa Facebook page ko, nandun yan sa description section below. Diyan sa Facebook page ko, pwede tayo mag-usap, magbatuhan ng mga tanong, ideas, and insight. May follow ako sa Kuya G Opino, Hindi po rin sa Gary Opino kasi yung Gary Opino natin na-hack pa for now, so hindi ako makakasagot doon. Nakakasagot ako sa other Facebook page natin ng Kuya G Opino. Okay? Nandiyan niya sa description section below. Okay, follow po ako dyan. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Ingat kayo kung nasaan ng lugar kayo naroon. May God bless you. Protect you always. Peace. Whenever your heart is broken